Sa pagkokontrata natin dapat separate po yung presyo nito, na kung saan yung presyo nito ay naiiba dun sa may plain part. Pagkuha ng per square meter ng ating karitada pagdating sa plain part, mga kamasta, ito ay nagre-range ng presyo ng lineal meter natin ay nagre-range nung yun yung magiging labor cost niya. Ay kung umaakyat yung building, tumataas din yung presyo. So dapat panoorin mo ng buo tong video na to. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nasasali pa sa mga pagkuha natin ng pagkontrata mo. Ayun no, si Dags nasa 5 feet lang siya. Unauntog na. Kaya yun, ayusin na natin. Kasi pagka may birthday sa tropa, sineselebrate natin yan. Ayan, yun yung burger natin. Magandang umaga. So araw ng Huwebes. Tara at pupunta tayo sa Bambang project natin. Biyahe na tayo. Kasama natin si Inspektora. Hey! So sinama na natin para may kasama tayo magbibiyahe. Biglang preno. Nakagaya. Ganda nito. Ayos mo na tayo. Jollibee Bidas. Ayan. Gutom na ako bago kami bibiyahe. At choco. Sa'yo? Ayos mo ako, tsaka At choco. tsaka 6 pieces chicken nuggets. With fries and drinks, ma'am. Anong drinks po? Ayos mo ka. Anong dip sauce, ma'am? Gravy, barbecue, sinigang, tsaka ranch dip po. Barbecue. Ano ba po? Okay na po. Jollibee Bidas. Ayan. Kain tayo sa biyahe. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Tapos mamaya, pag inabutan pa tayo ng... Gutom ulit. Hindi, traffic. Ay, kala ko gutom ulit. Traffic. Pinabutan tayo ng traffic. Ay, naku, Diyos ko yung marimar. So, tara. Diretso na tayo. Dito na tayo sa Bambang. Pero may naalala ako. Kasi yung birthday pala nung isang tropa natin nung kagabi, ay kahapon. Kasi pagka may birthday sa tropa, sineselebrate natin yan. Kung ngayon, napag-desisyonan namin ni Inspektora na punta kami kanina, sana minsanan no. Bili na lang kami dito sa Jollibee. Burger, gano'n. Bahala na. Basta kung ano yung may bibigay natin sa tropa para may pang merienda sila ngayon. Kanina, mag-drive-thru tayo. Mami, tingnan mo nga dyan sa side. Parang sa sayang. Wala yun. Dito tayo sa drive-thru naman ng Jollibee ng Bambang. Kasi yung project natin dito, din lang, sa likod lang. Ayun na. And then C1. Drinks mo ng C1? Iced tea. Iced tea naman. Iced tea. Isang order lang po, sir. Ano pa po? Wala na. Ayan, pwede na tayo. 709. Bali 15 na yung burger po. Isang 1-piece chicken joy. Iced tea po yung drink. Ayan, yun yung burger natin. Thank you. Okay, so tara. Meron na yung merienda nila. Ito lang naman kasi yung project. Malapit lang din. Dito na tayo. Ayan si Mado. Baba muna kayo. Baba muna kayo. Baba muna kayo. Ay, hello sir. Opo. Iba nyo sir. Iba nyo? Parang ngayon nata kayo magsasapatos ha. Ay madi, MWF gaya man ah.
Halika na. Basura. Basura hindi ka sa amin. Tangkad. Oy! Oo na, Jai. Bili na lang tayo ng soft drinks. Sa'yo. Ay, thank you. Oh, ay Ay, madi ka gayong makasalit ta. Day celebrate. Birthday mo eh. Hindi, ma'am. Hindi po, hindi po. Hindi, lahat po. Lahat to. Pangunay. Mami, kon pa. Isa pa, mami. Isa pa. Nay, birthday mo. Yun lang. Ang bagay. Ay, shit. Ano nagawid? Pabili ka ng soft drinks na lang dyan. Ikaw na, Jared. Kuha ka. Tag-isa kayo. Yung ato ba ka dyan? Birthday kalman. Birthday hindi kalman eh. Oo, video okay. Nag-video okay kami dyan. Oo? Alo, wala. Sabi ko nga, akala ko nagbibiro. Yung mga upuan, ginawa ko dyan. Kaya pala. Kaya pala ba't ang liwanag ng picture ka ako? Birthday ni Tangkad. Birthday boy, di ba? Sino? Dalawa na yan, singer kagabi. Hapon to, tsaka ito, Juan, alam tawag nun? Alam na. Hindi. Alam na. Kahapon yung birthday ni Tangkad, pero sinelebrate pala ni Sai. Ayun, nagbigay ng bikal. Kaya siguro may hangover to mga to. Wala, sir. Ay, wala. Normal lang yung fan. Normal, abnormal ka? Sir, normal. Birthday niya eh. Siya muna. Ayan, so, hindi na tayo bumili ng soft drinks nila. Mas madami yan eh, pag dito tayo bibili. Update tayo dito sa proyekto, dito sa Bambang. Nagpainom siya kagabi. Okay, dito, update tayo. Ayan, na-enclose na ito. Tapos dito na, papalitadaan na natin ito ng buo. Then, dito rin. Ayan na. So, enclose na rin natin. Buo na rin yan. So, sana napapalitada natin. Ito na, nag-re-rebukada na sila dito. So, dito naman tayo sa taas na kung saan kinukompleto na lang. Kasi yung hamba, mga kamusta, ayan, may mga naibigay na ako na sukat dun sa gagawa para ma-install na rin natin. So yung hamba lang naman na yung inaantay para sa mga gilid-gilid niya, pero dito kasi tapos na. Kumbaga, ito na lang, yung hamba na lang inaantay natin. Kasi oras na meron na yung hamba, okay na. Ayan, no? So, tapos na tayo dito. Ayan. So maraming tungtungan dito. At naayos na nga lahat. So kagaya nito, hamba rin ang ilalagay na lang natin. So kakatapos lang nila. So ito na lang yung biga. Tapos ito hamba na lang din. Then proceed na kami sa labas, mga kamastana. So sisimulan na namin to lahat. Ayan. So yung tropa. At dito sila nag-celebrate ng birthday ni Tangkad kahapon. Hindi natin alam na birthday niya pala talaga. So kala ko binibiro lang ako noong Monday. So ayan, ito lang kasi yung pinakamahirap na part lang naman. Sabi ko nga noon sa isang vlog natin, pinakamahirap na part, kantuhan, mga ganito. So usaping pagkukuha ng kontrata para sa ating mga columns or plastering works. So plastering works, ibig sabihin palitada. Ngayon, ito nabanggit ko na dati na ito yung pinakamahirap na part ng pagpapalitada natin, yung column tsaka biga. So paano nga ba naging mahirap? So dito, kung napapansin niyo, itong plain na part na to, madali lang ho yan. Madali lang siyang palitadahan kasi plain lang ho siya. So, gagamitan mo lang ng bara yan, dire-diretso lang ho na pitik-pitik. Iko-compare mo sa maraming kantuhan. Kagaya niyan, yung biga natin, tapos yung column natin. Yung tinatawag natin na column kasi, mga kamasta, ito siya. Sa pagkokontrata natin, dapat separate po yung presyo nito. Na kung saan yung presyo nito ay naiiba dun sa may plain part. Tingnan natin to. Pag plain part na tinatawag kasi natin, ito per square meter na ho siya. Pagkuha ng per square meter ng ating palitada pagdating sa plain part, mga kamasta, ito ay nagre-range ng 300 up to 380 pesos. Depende ho yan kung gaano kataas yung building na papalitadahan mo,
kung gaano siya ka-risk, yon yung kailangan nating consider. Yung risk na tinatawag natin, kunwari papalitadahan mo yung buong firewall, kakaiba ho yung stages ng presyo nun. Yung presyo ng pagkuha natin dito sa may plain part ay per square meter. Ibig sabihin, kung ito ay nasa taas na 3 meters tapos may haba to na 2 meters, so ito may 6 square meter. So 3 times 2 is equivalent to 6 square meter times yung ibibigay mo na labor cost niya. So kunwari nasa 350 pesos per square meter, so multiply mo lang po yun. So yun yung magiging labor cost niya. So hindi pa kasama dun yung materials, basta labor cost pa lang po yun. Ngayon, yung plastering naman sa column naman natin at saka sa biga. So pag column, tinatawag natin siya poste, at saka yung beam natin ay yung biga. So yun po yun. Ngayon, pagkuha naman natin sa ganitong pagpapalitada ay per lineal meter na ho siya. So lineal meter, ibig sabihin, kunwari ito, may haba to na 1 meter, yan na po siya. Yan na po yung 1 meter niyan. Pero dapat yan, makukuha pong pa rin o kaya sasakop pa rin yung 1 meter, mga kamusta, no? Pero kung hindi siya masasakop, kagaya nito, consider as lineal meter pa rin ho yan. Basta meron siyang mga kanto. So kung mas malapad siya, dapat yun, kunin mo yung area nung kung sakali may poste na mas malapad. So kukunin mo yung per area nun. Tapos yung mga kantuhan na kahit na maliliit na ganito, lineal meter na ho siya. So yun yung paraan ng pagkukuha natin. Presyo ng lineal meter natin ay nagre-range ng 150 pesos up to 250 pesos. So bakit nga ba? Pagka lalagay kasi tayo ng mga columns, mga kamusta, o kaya nagpapalitada tayo ng columns na kung saan titingnan mo rin siya kung gaano rin siya kataas at kung kailangan mo rin ng tutungtungan pataas. So hindi kasama doon yung tungtungan, mga kamusta, no? Bali ang kino-compute lang natin doon ay yung labor cost niya. So ibig sabihin, yung sinasabi ko na mataas ay kung umaakyat yung building, tumataas din yung presyo. So yun yung tamang pagkuha natin ng presyo, mga kamusta, para hindi ka mahihirapan kasi it takes time na mag-akyat ka ng materials. So yun, dapat kino-compute niya lahat yun. So yun yung mga part na pagkukuha natin ng labor cost. So meron kasi nagsasabi na ganito, bultuhan, percentage. Ang plastering works, hindi siya consider as structural part, na kung saan pag structural kasi tinatawag natin doon, meron yung pagkokontrata na percentage o kaya naman straight contract. Pero sa atin, ibang phase na ho yan. Kung phase 1 structural, na kung saan percentage ho yan. CHB laying, tapos layout ng mga bakals. So yun po yung mga bagay na pumapasok sa structural. And then pagka sa finishing works, na kung saan nasa phase 2 na tayo, kasama ang plastering works, yun po yung dapat pumapasok na yung per square meter at saka lineal meter. So yun po yung mga ginagawa natin. So yun lang. Kung ano yung mga katanungan nyo, comment down below, mga kamusta, no? So for now, ayan, lilipat tayo sa Bambang 2 at dito konti lang naman yung gagawin. Then next week, eto na. So ito, per square meter na to yung pagkuha natin. Pagka walang mga naka-ausli ng mga columns at saka beams, so walang mga kanto-kanto, kasi pagka kanto-kanto na tinatawag. So ito pa pala, yung kanto-kanto pala natin, consider natin or papasok din yung lineal meter ng bawat mga bintana. So yun, no? So dapat panoorin mo ng buo tong video na to, kasi papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nasasali pa sa mga pagkuha natin ng pagkontrata ng mga ganitong pamamaraan. So marami kasi nagme-message sa atin kung magkano yung ganito at kung paano pagkuha ng kontrata. Okay? OTO kita linya tikwa PVC lines na yung OTO ata no sinatili ko ada giji dore gay labor mabaling basta iayusin nila tagiji ni ayan o pwede na rin yan o para wala na nakikita na ganyan dati saktong to na danto jay ko na bana gitin yung outlet saka yun pwede na rin yan o ajay tapos sa atin paruwa rin kumaati ko na ito yan.
O yan o. Naghalongkat ako eh. Ayan, tingnan niyo, pinapababa ko yung mga bote. Ayan. Tapos may nakita pa akong ganito. Ngay! Lara. Masalang. Bro, Masalang. Basto sila eh. Baba niya yung mga bote para ako. Hindi kayo pagalitan ng kapitbahay natin. Lagyan na ginuman nyo. So ito na lang. At pinapalitadaan na rin nila dito. Tapos sunod na nila dito mga kamasama. Okay. Up! Muna sa nagtado na Laying ni Jare na na. Hello? Kain-kaya ni Jare na na. Ang bali nag-asawa. Ayan o. So meron silang bali. Tapos additional na korpo. Para hindi sila ma-short. Oh, Pogi. Itsurahan ko lang. Ni Jaren 500, Eric 1,000, Aldrin 500, Corpo. Sige po ma'am, patala po ako. Sir, sige po. Takay sa kabila. Okay, so tara. At punta naman tayo sa Bambang 2. Sakto, tinan mo kung i-anim lang naman sila. Okay, so dito na tayo. Bambang 2. So update tayo dito sa project natin, Bambang 2. May nagkikisame na? Sa taas. So ngayon nga po check natin yung mga ginawa ng tropa dito. So ito, ikutan ko muna. Gusto ko muna makita yung likod. Kasi dito may mga ginagawa kami. Lalo na dun sa may septic tank. Okay. So yun, may dugtong na yun nasa taas. Tingnan nyo. Meron tayong exhaust paakyat. Tapos meron na rin tayong drainage doon. Tapos yung tubig. So yun. Tapos dito may linya na rin tayo ng tubig yan. Dito sa loob may tiles insulation din tayo. So nagtatiles na tayo dito. Ayan, so may karagdagang niche tayo dito. Tapos yan yung niche din diyan. So ito na lang. Ngayon na lang itatiles, tapos yung flooring na kagad. So dito sa second floor, so meron na daw yung mga nagsisilid. Meron na daanan dito. Oh, papagbag pala no. Kasi papagbag tayo ng hagdan. So dito tayo akit ngayon. Okay. Binabagbag natin yun. Nay. So waterproof na rin tayo dito. Tapos tatapingan natin ulit mga kawasta na. Bago natin siya italis ng buo. So yung waterproofing natin lumagpas talaga din. Lumagpas. So itong hagdan kasi babaguhin natin yung linya. Okay, babaguhin natin yung pagkakagawa. Kasi ayan, baba ka nga Dags. Baba ka nga para makita. Ayun no. Eh si Dags nasa 5 feet lang siya. Unauntog na. Kaya yan, ayusin na natin. Bali, kikibay na to, buo yan. Tapos yung nasa baba, tapos diretso na ho tayo na magli-layout ka agad. So, ironworks na mga kamustan. Okay.
salamat po din. Salamat po din. Maingay talaga ngayon dito sa site mo kasi nagbabagbag na tayo. Bibigay lang natin yung merienda nila. Bigay mo na. 5 sila. Ate nga, itinikutan. Ah. Birthday ni Tangkad. Diba? Ah, thank you. Pang soft drinks yun. Bali nga eh, bumalik kayo? Kapay mo, tipak. So, uwi na tayo. Dito na tayo sa bahay. Eh, ngayon may nagbebenta ng kangkong. Eh, bigyan na lang natin ng merienda. Say hi, Sak. Ay. Tingin tayo ng pwede natin ibigay sa kanila. Saan ba dito? Ayan, soft drinks na dalawa. Ayan. Tapos cheesecake. Kasi damat. Nagduro pa daw. Oo. Ah, merienda nyo. Benta nyo na lang sa iba yan. Ah. Ako. Ako. Nito. Oh, ito, pera nyo pa. Paghatihan nyo ah. Dun ako laging mahina ako sa mga ganong bagay. Kasi nasubukan ko rin yun. Nagtinda-tinda ako dati yung, alam niyo yun, yung hinuhuli sa fish pond na mga hipon na maliliit. Binibenta ko yun dati 10 pesos ganun, para may allowance kami pupunta na school. So naalala ko yun. So nung nag-aaral ako, elementary pa lang ako. Pero pa yung naalala ni misis ko ngayon. Nagagalit siya sa akin eh. Ay hindi, may pinapaalala pala. May nanlimos kasi sa amin ng... Ay hindi, nangaroling pala. Binigyan mo ng bigas. Oo, nangaroling kasi sila. December din yun. Binigyan mo yung bigas natin. Pagdating ng gabi, wala tayong maisain. Hindi ko naman alam na wala kami pala may sasaing kasi last na pala yung bigas namin na yun. Pero binigyan ko sila ng bigas. Kasi sa akin, much more on pagkain kaysa yung pera. Kasi ang pera, hindi... Bibigay pa rin tayo pero konti lang. Pero sa pagkain sa akin talaga yun ang binibigay. Tulungan ni Daddy. Chicken, Daddy, bike tayo. Ha? Bike Mami, tayo. tulak mo daw siya. Ayan, so natapos na naman ng isang araw mga kamusta na. At kanina, medyo natagalan na tayo sa biyahe galing sa Bambang. At marami pa tayo nasikaso. Kaya ayan, kita-kita tayo ulit bukas. Ano ng Friday bukas. So maraming salamat. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.